Kamag-aral, makakasama natin ang isang tagapagsalita na kilala sa kanyang husay, karanasan at inspirasyong hatid sa mga kabataan. Isang tunay na tagapagtaguyod ng edukasyon at pagkatuto. Bigyan natin ng mainit na pagtanggap si Miss Yen Tayone. So she is a part-time faculty sa Department of Filipino at De La Salle University, Manila. Uh, Currently Master of Arts in Philippine Studies at De La Salle University, Manila with an outstanding master thesis of Filipino Department. Nagtapos ng Bachelor of Secondary Education, major in Filipino at Philippine Normal University, Manila at naging ganap na licensed professional teacher noong 2017. Yan. Ating bigyan ulit ng mainit na pagtanggap si Miss Yen Tayone. Miss Yen? Hi. Hello, JC. Thank you Hello. po sa introduction na binigay mo at sa pagpapakilala po sa akin. So, hello everyone. So, eto na naman tayo sa joke natin. Hindi ako si Ian Constantino, hindi ako magaling kumanta. Hindi yun ang talent ko. Pero, kaya ko magturo. Yun ang kaya kong ibigay sa inyong lahat. So, for the first time, eto na, makikilala nyo na, magtuturo na ako. Hindi lang ako host, hindi nyo lang ako nakikita random, hindi nyo lang ako nakaka-chat. And this is the first time na magtuturo na ako sa inyong lahat and I will share to you kung ano ba yung mga expectations, ano ba yung pwede nyo ma-encounter, no, sa upkat, no? So, isang chinito, hindi ako kumakanta, pero mahilig ako sa chinito somehow. Okay, sige. Before I start, sige nga, saan kayo mas nahirapan? Sa language proficiency or sa reading comprehension? Sige, sinong pwede? Parang habang hinihintay natin dito, no? Saan kayo mas nakikita ko, no? Pero nakita ko yung mga scores ninyo dito. Oo. Pero tingnan natin, no, personally, saan kayo mas nakikita nating nahihirapan talaga? Oo, oo, kanino kayo mas nahihirapan talaga dito? Oo, mahirap talaga maging tanga. Puwede 'yun 'no, pero kaiba 'to kasi kakano natin dito. Sige, magsa-start na tayo. So, wala ba nakakasagot? Um, wala. Ano mas mahirap, language proficiency or reading comprehension? Walang nakakapag-explain sa akin? Sa physics po ma'am, ano wala, reading po nakakatamad magbasa. Okay, gets, gets naman 'yan. Lahat po binibini, okay. May nag-chat nga dun sabi sa'kin, parang may mali 'no, parang may mali 'no, na naguguluhan sila. So yun, tingnan natin kung ano ang dapat gawin 'no. So bibigyan ko kayo ng technique. So for the first part, so basahin natin, meron kayong 1 minute to answer. Guys, comment your answer. And if you can explain, just do so para mas maging interactive at mas makita ko talaga kung naiintindihan ninyo yung lesson natin ngayon. Okay, for the first part, okay, you may start now. Blank testigo, tumawid bigla ang matanda, blank nasagasaan siya ng motorsiklo. Ano ang tamang sagot? A, ayon sa at kaya, B, hinggil sa, sapagkat, C, ukol sa, kaya, D, para sa, habang, and E, ayon sa, ngunit. Okay. Sige. So, hintayin natin, no? Medyo iba yung pacing dito sa ating um, delay, pero it's okay. So, nakikita ko may reading comprehension hirap. Oo, habang hinihintay natin sumagot. Okay, sige. So, nakikita ko yung mga sagot natin dito, A. Okay, bakit kaya? Okay. Sige, konti na lang yung oras, pero bakit kaya A? Ha? Sige, bakit A ang sagot? Tingnan natin. Okay, I will explain, no? Actually, may dalawang uri ng pang-ukol. Ito yung pangalang pambalana at ngalan ng tanging tao. So,
Pangalang pambalaan, ginagamit mo yung ayon sa, hinggil sa, ukol sa, para sa, ayon sa. So, ginagamit mo yun kapag walang tiyak na pangalan, no? It's a common noun. So, yung testigo, no? Yung nakakita, common noun siya kasi walang specific name. So, automatic, given na siya yung ginagamit sa lahat. Pero, yung ngalan ng tanging tao kasi, ginagamit mo yan kapag may pangalan. So, usually, pag halimbawa, for example, ayon kay, so pagka-ayon kay, may pangalan. Diba? Halimbawa, ayon kay Jose, tumawid bigla ang matanda. So, pwedeng ganon. Hindi mo pwedeng gamitin yung sa, kasi ang sa, common noun. Pagka may kay, ito ay, pagka kay, meron siyang tiyak na pangalan. Kina, ito naman, kina din is ngalan ng tanging tao. It's more than two, no? So, halimbawa, ayon kina Jose at Maria, tumawid bigla ang matanda. So, more than yung higit sa dalawa, yung nakikita doon. Okay? Sunod. Ano, doon na tayo magkaka-problema or not really problema, mag-a-analyze, no? Kasi yung part is conjunction or pangatnig. Ito yung ginagamit ng mga salita o kataga upang pag-ugnayin ng mga salita, parirala, sugnay, at pangungusap. Okay? So, parang titingnan natin dito, ang tumawid bigla ang matanda, blank, nasagasaan siya ng motorsiklo. So, ito kasi, tinitingnan mo kung ano yung mas tama, no? The basic one is, titingnan mo kung ano yung mas tamang pakinggan sa tenga. Ano yung pinaka-appropriate? Halimbawa, tumawid bigla ang matanda, kaya nasagasaan siya ng motorsiklo. That's very given. Yun yung nangyari. Hindi na nangyari. Yun yung nakita natin. So mga pangalawa, sapagkat nasagasaan siya ng motorsiklo, hindi eh. Kasi sapagkat hindi natin inaano yun tumawid siya biglang matanda sapagkat nasagasaan, hindi yon, no? Kaya, pwede din yung kaya. Pero, so magpo-fall tayo sa ayon sa, ukol sa. So, hindi. So, yung ukol sa, parang ukol sa kasi parang may tinipertrain ka eh, no? Ang ayon sa kasi, parang sila mismo yung nagsabi. Ayon sa. So, eto naman, yung D&E, mali na agad yung una. Yung para sa kasi may pinaglalaanan ka, parang inaalay mo. So, para sa testigo, parang binibigay mo ba para sa testigo? So, hindi na siya. Yung ayon sa pwede, yung sa letter E, pero ginamit mo kasi ngunit. So, parang, again, no, kung hindi siya aligned doon sa sentence. So, if you're going to analyze it, ayon sa testigo, tumawid bigla ang matanda, kaya nasagasaan siya ng motorsiklo. Okay? So, yon. So, tingnan natin. Elimination method, hindi maaari. So, you need to eliminate eh. So, titingnan mo muna lahat. Actually, lahat pang-ukol, pwede siya na pangalang pambalana. And then, una mong i-eliminate yan yung para sa, kasi inaalay mo, hindi. Hindi din ukol sa, no? Hinggil sa, pwede pa. Pero, hindi align yung sapagkat. No? So, ayon sa yung A and E. Pero yung E, hindi pwede kasi para sa may ngunit, pero, no? Para din siyang pero yung ngunit. Hindi naman siya. So, parang yung kaya, parang meron kasi siyang sanhi or bunga. Ito yung naging cause nung nangyari. Okay? Next. Ito naman. Medyo nalito. Marami akong nakitang nalito dito, no? Sabi nga, hirap sila sa vocab. Buuin ang analohiya batay sa hinihingi. Hiraya, pag-asa, pangarap, blank, problema, pasanin. So, ang tawag sa ganito ay analohiya or analogy. So, tingnan nga natin kung ano. Okay? So, nakikita ko yung mga, mga comments ninyo dito. Guys, be careful lang ha, kasi merong words tayo na hindi dapat natin sabihin dito sa ating chat. Okay? Oo. So, be careful lang dito sa mga sinasabi nating mga salita dito again. Okay? So, tingnan natin ang mga nag-comment. Okay, time's up. So, the answer is hilahil. Okay, bakit hilahil, no? Again, analogy yan. So, yung first part,
parang binibigay mo na yung definition niya. So, pag sinabi hiraya, it means pag-asa and pangarap. So, yun. And then the second one, usually kasi pagka analogy, ano siya yung may isang positive, negative, or negative or positive, vice versa siya. So, ito yung first part, positive. So, hiraya, pag-asa, or pangarap. And then, pagdating sa second part is problema or pasanin. So, yung problema at pasanin, you need to identify ano naman yung meaning nito. So, ano yung sinasabi ng part na sa idea niya, no? So, for example, so you need to analyze okay, sa vocabulary, madali siya kapagka may sentence. Actually, minsan depende pa yan. Kasi may iba na kahit may sentence, pinapahirapan pa rin siya. So, pag may sentence, guys, pag may binigay sa inyong sentence, you need to use context clue. Yun yung pinaka-easiest way para malaman mo yung definition. So, pero dito kasi, wala siyang gano'n, no? So, kailangan, at least, alam mo yung salita para ma-eliminate mo siya. So, ito hinuha. So, hinuha, pag alam mo yung hinuha, palagay, ikuro-kuro. No? Yun yung iba, palagay mo lang, you're not sure, no? Yun. Pag sinabi mo namang hangal, mangmang, o walang muwang, no? Mangmang ka or mahina na yung kaalaman. So, yan. Kumpay, so paghinto or pagtigil. Yun. So, yan, nakakalito nga siya kasi lahat H, di ba? So, parang ano ba talaga? So, nung nakita ko dito sa mga sagot nyo na lang, ang mas maraming sumagot ng hinagpis. Okay. Hinagpis, yes, pwede sana siya, no? Kaso kasi ang hinagpis is more on, malapit siya sa emotional part. Parang mas dinedefine niya yung kalungkutan or dalamhati, yung sorrow na nararamdaman natin. So, mas as align yung hinagpis doon sa emotion part. Siguro pwede yung hinagpis kung walang hilahil. Pero kasi meron tayong hilahil. So, what is the meaning of hilahil? Matinding dalamhati. So, hindi lang siya dalamhati, matindi. May pasakit, may paghihirap, may problema. Kasi pag pasakit, parang may problema ka, may pasanin ka, may dala. Pag di ba pag sinabi mong pasanin, may dala-dala ka sa likod. So, parang yun yung dinedefine dito, no? So, yun yung tinitingnan sa part na to. Okay? So, yun yung reason bakit hilahil hindi hinagpis. So, hinagpis, malapit, but it's more on emotional. Hilahil kasi, and it's mas broad yung context na binibigay. Okay? Okay, next. Okay, ito naman. Sa wikain, ano ang kasing kahulugan ng agaw buhay? A, kalahating araw. B, bilang na ang araw. C, bungang araw. D, abot tanaw. At E, pagkagat ng dilim. Okay? So, tinitingnan ko yung mga sagot natin dito, no? Kung sino yung pinaka talagang nag-e-explain, na nagtatry talaga mag-explain ng kanilang sagot. Ha? Okay, sino na ba talaga yung kamukha ko? Ano-ano na lang mga sinasabi mo? Okay. Okay, sige, maraming sumagot ng B. Okay, pero ano bang ibig sabihin po? Sige nga, habang naghihintay tayo, anong ibig sabihin ng agaw buhay na lang muna? Agaw buhay. Okay, good, no? Tama yung mga explanation ng iba nila na, okay, good. So, at least, no, naman nag-explain sa atin. Kapag sinabing agaw buhay, yes, malapit nang mawalan ng buhay or maputulan ng hininga, no? Yun yung ibig sabihin niya. And ano yung pinaka malapit dito? So, ito na naman yung confusing, no? Parang hindi porket may araw, ayun na agad yung sagot. So, titingnan pa rin natin. So, mag-start tayo sa baba. Hindi siya pagkagat ng dilim kasi literal siya na pagsisimula ng gabi o dilim or karaniwang simbolo ng pagtatapos, pero hindi eksaktong katumbas ng agaw buhay. Okay? So, yun yung makikita natin. So, pagsisimula ng gabi o dilim, ganyan.
Next, abot tanaw, ito yung mga bagay o layuning nakikita o malapit ng maabot. So, parang abot tanaw mo na. Halimbawa, puwedeng abot tanaw mo na yung pangarap mo. Oo, may mga gano'ng context, it's abstract. Pero minsan ginagamit mo rin siya ng literal. Halimbawa, abot tanaw ko na siya, malapit na siyang pumunta dito. So, minsan puwedeng yun yung dine-define din natin 'no, bilang abot tanaw. So, eto na, may tatlong araw. So, ano ba talaga sa araw na 'yan? So, una, hindi siya bungang araw kasi yung bungang araw po ay sakit sa balat. So, wala siyang konektado sa kamatayan. Oo, wag naman nating i-assume agad yoong gano'ng konteksto. So, bungang araw pala. Next, sa A, kalahating araw, hindi din siya kalahating araw. Puwedeng literal yung ibig sabihin niyan 'no. So, maaaring tumutukoy sa tanghali o parte ng araw na hindi kaugnay sa buhay o kamantayan. So, wala din siyang connection do'n. So, ang pinakamalapit talaga bilang ng araw, so parang ano din siya yung i-a-analyze mo mabuti, binibilang mo na lang yung araw niya. So, ibig sabihin kaunti na lamang yung nalalabing panahon ng isang tao bago siya pumanaw, okey? So, yun. So, tama 'no, na madami din nagpapaliwanag dito. Rashes po ang hindi naman siya rashes, mas ano pa siya, hindi siya lang rashes, mas matindi pa siyang sakit sa balat 'no? Oo, may mga, hindi lang siya rashes na gano'n. Okey, next. Okey, next tayo, okey na tayo? Okey. So dito, anong uri ng tayutay ang pahayag na may katahimikang sumisigaw sa kanyang paningin? A, onomatopoeia, B, euphemismo, C, oxymoron, D, pag-uyam, E, climax. Candy Blossom, ano 'to? Okey. Sige, tingnan natin 'no, magaganda sumasagot sila Enoch, Stephanie, talagang sinisikap talaga nila na ma-explain yung mga sagot nila. Ayan, good. Oo, okey. 'Yan, so nakikita ko yung mga sumasagot dito, very good naman, nagta-try talaga. Okey, sige mag-proceed na tayo. So, okey, explain ko yung bawat isa, para lang mas maintindihan natin. Marami tayong uri ng tayutay, pero ano nga ba yung mga usual na nandito 'no? So, muna tayo sa onomatopoeia. Yung onomatopoeia kasi guys ay ano siya, nagpapakita siya ng tunog, okey? Tunog na ginagaya. Halimbawa yung tik-tak ng orasan. So, gano'n yung, ang inaano dito, okey? Sige. O sunod, tapos yung euphemismo naman, pag-usapan yung tunuturing na sensitibong bagay. Wala na notice ako ni ma'am okey, sige. Oo, nino-notice ko naman para mas siglahan pa kayo. Okey, so yung euphemismo, pag-usapan yung tunuturing na sensitibong usapan. Halimbawa, instead na sabihin mong namatay na, pumanaw na, okey? So yun yung pinapakita natin dito. Oh, so halimbawa minsan sabihin may mga gano'n tayong ano, eh, na, ah, pumanaw o kaya sumakabilang buhay, 'yun yung mga gano'ng pagkakataon, okey? So 'yun yung pampapaganda, oo, euphemismo. Halimbawa ibig sabihin mo, minsan kahit walang direct word pero sabihin mo lang na,
sasabihin mo na, "Ano ba 'yan, napakatamad mo naman." So, hindi ko sabihin napakatamad, siguro sasabihin mo na ano, "Maghanap ka ng trabaho." Ganyan. So, tinuturing mo sensitibong usapan may mga pagkakataon. So, 'pag puyam naman, ito yung sinasabi nating irony 'no, kabaliktaran ng literal na kahulugan na maaaring pangungutya. So, halimbawa, halimbawa sasabihin mo, "Ganda naman ng sulat mo, parang kinahig ng manok." 'Di ba? Alam mong sarcastic siya. So, may paggagano'n ng tingin natin sa pagpuyam. Sarcastic, hindi mo talaga kino-compliment yung isang bagay. Parang nagsasabi ka ng judgment doon, okey? So, minsan pa nga yung, "Hala, ang ganda mo naman kapag nakatalikod." Yung mga gano'n, 'di ba? Sobrang talentado mo talaga 'no, parehong kaliwa yung paa mo. Yung mga ganyang 'yan, it's part of pagpuyam, okey? Sige, sunod, next. Magtungo naman tayo sa climax. Layunin nitong pataas ng intensidad ng ideya. So, sasabihin mo 'pag nag-e-explain ka, nagtiis, nagsikap, nagsakripisyo at nagtagumpay. So, sinasama mo 'yan. Halimbawa, si Jose ay nagtiis, nagsikap, nagsakripisyo at nagtagumpay, kaya nakaahon siya sa buhay. So, may climax yung tayutay na ginagamit mo. Okay? So, how about oxymoron? So, let's proceed na sa letter C. So, pagsasama ng magkasalungat na ideya. So, for example, may katahimikang sumisigaw sa kanyang paningin. So, tahimikan, tahimik, tapos sumisigaw. It's opposite word. Pero, yung opposite word na yun yung mas nagbibigay ng ideya doon sa gusto mong sabihin. Okay? So, that's the meaning of oxymoron. So, halimbawa, ang ang kanilang relasyon, ay oxymoron pa, ang kanilang relasyon ay nagdaan sa tuwa at saya, away at bati, at na nagpatatag ng kanilang relasyon, gano'n. So, 'yan yung mga ano, ideya na puwede nating gamitin doon sa context niya. Kasi mas yung magkasalungat na ideya or words, yun yung mas nagpapaganda nung sentence. Mas nagkakaroon siya ng, context talaga dun sa gusto mong sabihin. Kasi 'di ba, for example, yung magkarelasyon, away-bati, saya at lungkot, at the end, yun yung nakatulong para mas mapatatag yung relationship nila. Okay? Sige, next. Oh, ito, maraming nalito dito 'no, let's proceed. Nang ikapito ng gabi, nagkaroon ng meeting ang lupon para sa proyektong pabahay sa barangay. So technically, ang basa lang lahat diyan ay ng ikapito ng gabi. But the discussion about it is yung tamang paggamit ng puwit or and ng apostrophe, to be exact, sorry, and yung, hyphen or gitli. Okay, sige. So tingnan nga natin. Ano ang tamang sagot at bakit? Gusto ko marinig bakit, eh. Kasi siyempre nasagot niyo na yung mock exam. Pero kapag may makakasagot nito talaga, ah, bilib ako. Kasi 'pag nasa una, mm. Okey, sige proceed. Good 'no, marami. It's letter. Okay. Yung iba natatawa ako sa mga explanation ninyo, parang, "It sounds formal po kasi." Yeah, may mga gano'n 'no? Minsan 'pag if you don't know the rules, yun na lang isipin mo, ano yung formal, ano yung pinaka-appropriate sa lahat, puwede yun 'no? Yun na lang yung isipin natin. Pero, ta's at the same time, if you are a reader, 'pag reader ka, mano-notice mo yung error, eh, unconsciously. Kasi nakita mo na ito yung tamang gamit niya. Okay, sige. So, let's proceed. It's E. Okay, I will explain 'no. Based dun sa Balarilang Pilipino, ginagamit yung gitni upang ihiwalay ang numero sa ika at alas. Okay, so gagamit ka lang ng hyphen kapagka yung word niya, eto, ay, yung, letter yung kasunod ng ika or alas. Okay? So, yun yung tatandaan niyo. So, automatic
mali lahat yung A, B, C. Kasi hindi ka gagamit ng hyphen, ng gitling kasi, ito ay hindi naman siya number, okey? Pero so dun na tayo magfa-fall sa D or E, okey? So, ang sagot natin dito E, hindi na yung D 'no, E pala ang sagot natin hindi D kasi yung D naman hindi siya ginagamitan natin nitong, ah, um, ng apostrophe 'no, kasi hindi yan naang, eh. 'Pag may ganyan, ibig sabihin nito naang. So, naang ikapito ng gabi. So, hindi siya appropriate 'no. So, nang lang, nang ikapito ng gabi. Maglalagay ka lang, so lalagay ako dito para lang mas maintindihan ninyo ano. So, 'yan. Maglalagay ka lang nito kapagka naang, okey, naang ikapito ng gabi, eh, hindi naman gano'n, eh, kasi pinapaiksi mo siya. So, it should be nang lang, ito lang letter E. Mali na 'tong A, B, C kasi naglagay ka na ng hyphen, eh, walang hyphen, eh. Maglalagay ka lang ng hyphen kung number 7 ito, number 7 ito, number 7 ito. So, letter E ang tamang sagot. But, you need to be careful. Okay guys 'no? Walang gitling ang salitang numero sa ika. Sa ika, walang gitling. Pero kapag ginamit mo yung alas, may gitling pa rin po siya. Okay? So, for example, 'pag ginamit natin yung 8:00, meron pa rin po siyang hyphen. Okay? May gitling pa rin siya. Wala lang gitling kapagka ika, tapos next nito ay, salitang numero. Okay? Gets ba tayo dito? So, para lang mabawasan ang laking nagkamali dito 'no, letter C ang ginawa nila. Okay? Ika-6 na utos ng alin? Ika-6 na akala ko nagjo-joke kayo dito, eh. Yes, ika-6 na utos. Akala ko nagjo-joke kayo. Tama ang ika-6 na utos. Okay? Ah, 12:00, yes. Ayan. Yeah, okay, good, Aldrin 'no. I will explain that sana later, pero ang nang din ay katumbas ng noong, okay? At usually ginagamit yan sa first part ng sentence. So, puwede din actually dito yung noong, eh. Kaso hindi puwede yung si, siguro hindi pa rin puwede yung si kasi it should be ika-7. Okay, sige. Sunod. Proceed. Okay, medyo confusing 'to para sa iba. Piliin sa letra ang bersyon ng salita, pangungusap na klaro at mahusay, ang pagkakasabi ng kaisipan o walang mali sa gramatik. Dito gusto ko marinig bakit, ito actually maraming nakasagot ng tama 'no, pero gusto ko makarinig bakit. Bakit kaya? Mahusay ha, mahusay at walang mali sa gramatika. Opo, mali ako. It should be actually mali yung gamit mo dito, eh, easier. It should be mali ako rito. Okay 'no, okay, sige. Sabi ni Lancheta, napaka-basic lang 'no, reading all the choices, mas grammatically correct ang letter E. 'No, parang sounds like 'no, parang, mas madali siyang intindihin 'no. Yun nga yung sinasabi ko, eh, dito talaga sa Filipino dapat, meron pa kayong 2 months I think to prepare for UPCAT and you need to read, read and read.
Okay, para mas mabilis yung pag-a-analyze ninyo at mas distinguish ninyo kung ano yung mali sa tama. Okay? So, for the first part, okay, okay, ang off po basahin niya, very basic, yes. Pero bibigyan ko kayo ng mga um, clue para mas maintindihan niyo. So, letter A, it's very obvious, may mali sa estruktura, no? Pinatunayan ni Sofronio Vasquez na kagalingan sa pinag-awitan ng mga Pilipino sa buong mundo ang sagwa, no? Ayun po, no? Na magaling na magaling na mga awit ang mga Pilipino sa buong mundo. Mas maganda yung ganun, 'di ba? Oh, mas okay siya. Yes. Okay, next. Sunod, sa kabila nito, hindi naging madali ang kanyang mga pinagdaanan sa buhay noon. Actually, yung letter B, um, kung titignan mo, parang ano na rin siya, no? Madali-dali na rin siyang intindihin. Pero titingnan natin ang iba pa na makukuha natin dito. Pero, kasi dahil may noon, no, may word na noon, it should be pinagdaanan, hindi pinagdadaanan. Kasi um, perpektibo yung pandiwa. 'Pag pinagdadaanan is still happening right now. Eh, hindi eh, pinagdadaanan. It should be pinagdaanan sa buhay niya noon. At minsan, may times, kino-correct din 'tong paggamit natin ng kanyang, 'no? Sa kanyang may I. So, tinitingnan din natin 'yan dito. Okay? Next, sa kanyang dedikasyon at mapagkumbabang ugali kaya sa tamang panahon ay nakuha niya din ang hinahangad na tagumpay. Actually, medyo tama 'to pero ang nagpapali, eto. Okay, so be careful ha. Gagamit ka ng niya, read, it should be read, not did. Read kapag nagtatapos sa patinig or vowel at malapatinig or glide ang unang salita. Etong niya ay nagtatapos sa vowel. So it should be read, not did. Okay? So mali ang letter C. Yun yung pinaka-obvious. Bukod dun sa sounds na very awkward siyang basahin, pero yun din yung na-distinguish niya. Next, hinahangaan si Vasquez ng mga kapwa Pilipino at ng mga taga-Amerika kaya sinusuportahan siya bilang unang Pilipino at Asyanong nanalo sa The Voice US. So, kung titingnan ninyo, ano na, ang pinaka nagkamali din dito is taga. Pagka gumagamit ka, ito, ginagamitan mo siya ng hyphen kapag nagtatapos sa patinig or vowel yung unang salita, then sinusundan siya ng proper noun. Yung American kasi, it's proper noun, guys. Okay? So, pag ganun, dapat may hyphen siya. Oo. So, yun yung nakikita natin. Next. At the last one is, etong pinakatama sa lahat, ay maraming mga Pilipino ang naging inspirasyon si Vasquez upang hindi sumuko sa pangarap. Okay? Okay, yan. Next. So, yan, yun yung pinaka nakita natin dito. So, hindi lang siya sa, yung makikita mo, bukod dun sa sounds, no, na parang a little bit awkward, pero even yung mga small details na nagpapamali rin dito, yun din yung dapat mong tingnan. If for example, yung taga-America, nadidistinguish siya, nasuspot yan. Even din yung tamang paggamit ng din at re. Okay? Sige, sunod. Okay, sundin ninyo ang paalala ng tagapagsanay na tumakbo ng mabilis linggo-linggo dahil nalalapit ng kompetisyon sa pagtakbo. Walang mali. Hindi nga ako kumakanta kahit anong gawin ninyo hindi ako mapapakanta talaga. Oo. Okay, sige tingnan nga natin ang sagot din dito. Yung mga ano yung nagpamali based dun sa naka-underline word, 'no? Okay, can you explain it also? Okay, so good, consistent sila Stephanie. Okay, tama yung mga explanation. Oo.
Okay. Sige, explain na natin. Oo. Explain na natin ang sagot. Okay, dun tayo sa iba, dun tayo sa mali. Oh, let's proceed muna sa, obviously hindi siya E, okay? May mali po siya. Okay, punta tayo sa D. Bakit D? So medyo may nalito dito, no? Puwede 'yan kasi pinagdikit na at ang. So dahil nalalapit na ang kompetisyon sa pagtakbo. So if you want na mas shorten siya, minsan nilalagyan talaga natin 'yan, ah nilalagyan natin siya nito, ayan, nilalagyan natin siya para ma-shorten, okey? So inyo naiintindihan. Paano 'pag wala pong ganyan, miss? 'Pag walang ganyan, ang basa na diyan ng, oo. Pero pagka may ganito, ang basa diyan ay naang. So dahil nalalapit na ang kompetisyon sa pag sunod, linggo-linggo. So ginagamit ang gitling sa mga salitang inuulit. So tama 'to, linggo-linggo and tama din po na may hyphen siya ha, huwag kakalimutan 'yan. Kasi 'pag salitang inuulit tapos may meaning yung word kahit walang inuulit, may hyphen. Halimbawa, araw-araw, gabi-gabi, linggo-linggo, ayan. So may hyphen. Sundin, tamang paggamit ng sundin. Ang sundin, pagsunod sa payo o pangaral, yung sundan naman, gayahin o puntahan ang pinuntahan ng iba. So in short, usually sundin, parang sinusunod mo yung advice ng isang tao, usually teacher or mentor, and yung sundan, it's more on direction. Okay? And letter B, ang tamang sagot, kasi ito yung mali, it should be nang. So, lagi mong gagamit kasi ang ano dito is mabilis. So, yung mabilis, it's a verb. So, ano mo siya, pang-abay na pamaraan or adverb of manner, no? So, paano ka tumakbo nang mabilis? Ayan. So, tama din dito. Actually, yung bumoto, yan, no? Meron siya dinabi dito si Plain David. Bumoto ng matalino na nang na maikse, it should, pagka nang na maikse, tinupertain mo tao. Oo. Okay, bumoto ng matalino, sino yung dapat iboboto mo? Pero 'pag sinabi mong bumoto ng matalino, paano ka boboto? Anong paraan? Okay, ano yung way mo para bumoto ka ng matalino? Okay, sige, good. So may mga gano'n pa kayong mga trivia dito 'no, na mga ano, gagawin natin. Okay, next. Ay, nakakadismaya na nagkawasak-wasak ang relasyon ng pamilya dahil daw sa panloloko at pang-iiwan ng ama. Medyo marami ang lapit 'no, lapit ang dito 'no. Okey, okey, sige. So, sige, let's go back here 'no. Bakit parang hindi niya kasi, parang may nagsasabi, bakit kailangan pa ng maging conscious tayo sa ng na mahaba or ng maiksi 'no? Parang nagtatalo tayo dito sa sa, GC 'no? Ay, tandaan ninyo 'pag ng na maiksi, laging ang sinusundan niya ay, tao, okey? Usually like that, okey? Guro, okey? Binasa ng guro. So, yun yung, pinaka-idea na mas makikita niyo siya. Pero ang ng na mahaba actually marami siyang rules. Isa lang 'to sa rules na maraming puwede nating i-apply. Pero pagka nag-enroll kayo sa amin,
I will explain all the rules. In fact, nandun na rin siya sa module. So dito, nang na mabilis, tumakbo nang mabilis, paano ka tumakbo nang mabilis? It's very essential na ma-determine mo yung mga ganitong aspect. And yun yung sinasabi ko lagi, na parang when it comes to English, parang we're very big deal, no? Big deal tayo pag nagkakamali tayo sa small error sa mga words, sa mga language, no? Pero pag sa sarili nating wika, parang okay lang, no? Parang okay lang, bakit ba kailangan ipa-big deal to? But, you really need to big deal, no? Kailangan natin siyang gawin, i-focus siya. Kasi, sarili nating wika yan. Kapag hindi natin siya binigyan ng focus, mamamatay yung sarili nating wika. And in fact, actually, based din dun sa mga nag-take ng UCAT last year, maraming lumalabas na ganito. So, kailangan natin siya bigyan ng focus. Okay? Sige. Let's go back na. So, dito, para sa umpisa, wala siyang mali, pero may mali po ito. So, obviously, hindi letter E. Actually, maraming sumagot yun yung pinakamaraming sumagot, no, dun sa MAC exam, letter E. Okay? Ang mali, hindi siya letter D, kasi tama naman yung paggamit sa letter D. Kapag merong gitling na ito siya, may gitling kapag nagtatapos sa katinig and then sinusundan sa patinig or vowel. So, pag wala kasi yan, magiging pangiiwanan, ganon, pangiiwan. Diba? So, halimbawa lang, for example, yung mag-isa. Diba pag mag-isa, kailangan may gitling yon or may hyphen? Kasi pag walang yon maging mag-isa. O, nagluluto ka ba? Yun ba yung gusto mong i-identify? Diba hindi naman? So, yun yung pinapakita dyan. Okay? Sunod. Tama yung paggamit ng daw. Kasi daw din, kapag nagtatapos sa katinig or consonant, yung sinasabi ko, ang unang salita, maliban sa malapatinig. So, dahil nga kanina, sinabi ko, pag consonant, kapag patinig or vowel, and line na W at Y, gagamitin mo yung rin, raw. Pero dito, kapag katinig or consonant, nagtatapos, yung first word, yung dahil, so ito ay gagamitin natin ay daw. Except nga yung W at Y. Next. Meron pa dito, no? Ginagamit ang sa mga salitang inuulit. So, yan, inuulit ang wasak-wasak. So, yan. So, and then may meaning yung wasak. So, halimbawa, lalagyan mo siya ng hyphen. So, just to be reminded lang na hindi tayo naglalagay ng hyphen kapag walang kahulugan yung ulit na salita. For example, itong paru-paro. Yung paru-paro, pag paro lang, wala siyang meaning. Okay? So, dahil wala siyang meaning, walang yung paro, so magkadikit pa rin yan. O, yung alaala. Yung alaala, walang salitang ala. So, magkadikit pa rin yung alaala. Naglalagay lang tayo again ng gitling kapag inuulit, tas may meaning siya kapag salitang mag-isa. Halimbawa, wasak, may salitang wasak. Okay? So, tama yan. Letter A. Bakit? Good yung mga in-explain dito ng iba, no? Nasanay kasi tayo na hindi natin pinapansin to. So, ang inuulit natin yung salitang root word. Okay? It should be nakadidismaya. Kasi, ang dismaya, yun yung root word niya talaga. Hindi dapat nakakadismaya. Kaya mali yung mga sinasabi natin. It should be nakalulungkot. Hindi siya nakakalungkot. It should be nakatutuwa. Hindi siya nakakatuwa. Okay? So, yun. Kaya nga, ito pa, yung lagi yung sinasabi sa mga estudyante ko, para hindi kayo malito, yung sa Mercury, di ba lagi sinasabi sa Mercury, nakasisiguro ang gamot ay laging bago. Hindi naman nila sinabing nakakasiguro. So, yun yung mga dapat ninyong i-identify. Okay? Sana ilibre ni ma'am ng ina-advertise niya. Okay? Okay? Sige. Next tayo. Proceed.
Wait lang. Okay, ito naman pagkasunod-sunod 'no? Ah, nakakalito itong part na 'to. Actually, wala talagang technique dito. Kailangan mo siyang basahin isa-isa. Ito yung I think pinakaayaw ng mga estudyante. Even me siguro kung ako yung magte-take ng UPCAT, ito din yung pinakaayaw ko kasi magko-consume talaga siya ng a lot of time, 'di ba? So, titignan natin 'no, pero tingnan natin 'no, tsinagaan niyo kasi 'to 'no. Marami namang nakatama, oo, malaking factor yung maraming nakatama, oo. Pero talagang nakaka-consume talaga 'to ng oras. So, yun nga yung ang sa part nito, ang pinaka talagang mai-a-advice ko sa lahat is to practice ng mag-practice. Okey? Oo 'no, tama sila Maxine. Dahil maayos po at naka-organisa ang mga ideya, that's good. Oo, 'yan yung mga ano 'no, tinitingnan ko talaga yung mga sumasagot para lang may ano and then, 'di po kasi tama ako diyan, tama, tama ka diyan pero let's see kung paano pa 'no? Sige, let's proceed 'no? Ay, okey. So, para mas mabilis lang tayo, ito yung tama talaga na mas swabe pakinggan siya. Okey, para lang mas ano kayo, para hindi lang din kayo malito, siguro ang pinaka-idea na lang dito, wag niyong gawing first part ang wag niyong gawing first part ang number 4 and number 5 kasi titingnan niyo siya at kaya. Itong at kaya is conjunction and usually hindi siya nilalagay sa first part. So, eliminate niyo 'yan, piliin niyo yung number. For example, 1, 2, 3. Anong meron dito? 1, 2, 3. Ayun, sakto. 1, 2, 3 talaga yung nandito. So, wala kang choice. Walang nagsa-start sa 4 and 5. So, kailangan mo talaga isa-isahin. So, ang pinaka-swak at swabe ang pagkaka-explain ay D. So, pinaghandaan ng mga magpipinsan ang kanilang bakasyon sa Batangas sa susunod na buwan. Kaya nagbaon sila ng pagkain para makatipid at naghati-hati sila sa iba pang gastusin. Okay? Sige. So, yun ang pinakamakikita natin. O kasi medyo cute po ang sequel. Medyo cute talaga. Swabe naman, wag naman cute. Okay? Oo, pwede din yung ang. Actually, pwede mong gawing basis yung ang sa susunod na buwan, pero be careful pa rin kasi, minsan 'pag titingnan mo hindi pa rin siya yung pinaka-appropriate, 'no? Kasi puwede yung pinaghandaan ng mga magpipinsan. Oh, puwede din naman kasi yun yung naging final answer natin. Oo. Sige, next. Oh, ito ulit. Ito medyo mahaba, 'no? Mahaba siya. Actually madali siya kung meron kang sufficient time, 'no, pero ang haba. Oo, okey good yung ano 'no, tama, isa din yun sa logical, hindi arrange logical. Siyempre may preparation, actual trip, and budgeting and reflection, that's good. May mga gano'ng pagkakataon 'no, okey sa Batangas. Actually yun yung ano, titingnan natin dito yung pinaka-logical 'no, ano ba yung pagkasunod-sunod ng pangyayari, mas appropriate siya dito. Okay, sige let's proceed. So dito, yes 'no, again dito sa atin para hindi kayo malito, trial and error siya. Trial and error siya pero may tips akong wala pa tayong break. May tips akong ibibigay which is yung you need to identify 'pag ganito kahaba, identify the main idea. So, main idea, next supporting ideas, next further or details or specific example, and then the last part conclusion. Okay? May times, main idea lang, tas further details na. May times naman, um,
Main idea, supporting ideas, further details, wala ng conclusion. Pero basically, ganyan yung mabibigay kong tips sa inyo. You need to identify what is the main idea, ano yung pinag-uusapan, ano yung broad na topic, next yung supporting ideas, further details, specific examples, and then conclusion. Okay? So, tingnan natin kung ano yung main idea. So, tuturuan ko kayo mag-eliminate. Okay, now letter E. Kung titingnan natin yung letter E dito, saan na ba ang pen? Titingnan natin yung letter E. Ayun. So, kung titingnan natin yung letter E, ang sinasabi ay ang higit na nagkaroon ng malalim na ugnayan ng mga Pilipino noong dumalaw sa Pilipinas si Pope Francis noong Enero 15 hanggang 19. Isa itong makasaysayang kaganapan sa bansa din dahil tinala ito bilang pinakamalaking pagsalubong. Okay, pwede siyang main idea, but if you're going to analyze, mas pasok siya dito sa further details. Okay? So, mas kita siya dito. O, next. So, pwede, pero let's see. Letter D. Tinaguri ang people pope si Pope Francis dahil sa kanyang labis na malasakit sa mga mahihirap, pagtanggap sa mga kabilang LGBT at etc. Okay, pwede to. Pwede siya maging main idea actually. In fact, even letter D, pasok na yan. So, pasok na tayo dito. O, letter C, bakit letter C tayo? Sa katunayan, pangunahing layunin, parang hindi. Kasi yung word pa lang sa katunayan, ano sa katunayan? Hindi siya pang main idea. Ito ay pagpo-fall sa further details. Okay? And letter A. 2. Namatay si Pope Francis noong Abril 21. Wait, hindi din pwede, no? Pwede siyang sa further details and pwede din siya sa conclusion. Okay? So, kita natin. So, ang pinakapasok talaga dito, if you're going to analyze is 5, B, D, and E. Okay? So, sa B, D, and E, so, anuhin natin ulit. Sa B, D, yan, B, D, and E. So, bakit yung ilen? Ano? So, sabi ko nga kanina, higit na nagkaroon ng malalim na ugnayan. Tapos, sa katunayan, pangunahing layunin ng Santo Papa na puntahan ang Leyte. So, parang yun na. Nagkamali na ng sequence. Kasi, hindi mo na, hindi na siya yung pinakamakikita doon dito sa idea. Okay? So, doon fall tayo dito sa B and D. So, pag inanalyze mo yung B and D, to make it short, ang pinaka-appropriate talaga yung B. Kasi if you're going to analyze it, yung B is, tinaguriang People's Pope, si Pope Francis dahil sa kanyang labis na malasakit sa mga mahihirap, pagtanggap sa mga kabilang sa LGBTQ+, at ang kanyang bukas na pagtanggap sa lahat ng sektor ng lipunan. Pasok yung main idea. Let's proceed dun sa supporting ideas or further details. So, again, pwedeng may supporting ideas, pwedeng further details agad. Next, 3. Higit na nagkaroon ng malalim na ugnayan ng mga Pilipino noong dumalo sa Pilipinas si Pope si Pope Francis noong Enero 15 hanggang 19. Isa itong makasaysayang kaganapan sa bansa dahil tinala ito bilang pinakamalaking pagsalubong ng mga Pilipino sa dumalaw sa Santo Papa sa Pilipinas. Okay, good. Pwede din to. Pwede siyang supporting ideas. Okay? Next 6. Sa katunayan, pangunahing layunin ng Santo Papa na puntahan ng Leyte upang makadaupang palad ang mga biktima ng bagyong Yolanda. Okay, nandun na tayo sa mga further details. Tapos, aayus-ayusin na lang natin, arrange. Sa kabila ng matinding banta ng bagyo sa probinsya, pinagpatuloy pa rin ang planong pagpunta ng Santo Papa sa Leyte, na kung saan naghanda siya ng misa, umikot sa mga lugar na nasalanta, at nakipag-usap sa mga ilang biktima at mga naninirahan sa Leyte. At pagtapos nun, pwede na tayong mag-end sa sumunod na part, no? Conclusion na. Namatay si Francis noong Abril 21 sa edad na 88 taong gulang sa Vatican Casa Santa Marta at patuloy na nabubuhay ang kanyang mga aral at pagmamalasakit na ipinapakita sa mga mananampalataya. Kasama na rito ang mga Pilipinong nagmamahal sa kanya. It's a very good, yung number 4, good example of conclusion. Kasi kitang-kita mo talaga. Okay? Sige. Next.
Parang mas gusto ko si Kichi Nadal. Mas gusto ko si Kichi Nadal, Okay, next, proceed on at break na, okay, magbe-break na tayo. Ayan, medyo mahaba-haba tayo doon sa idea natin. Okay, we have, I think, 5 minutes, guys, para mag-break muna habang wala pa. Then we will start right away by 8:15. Okay? Thank you. Okay, sige. Your favorite part. Isang Hot Maria de Dios na dalaga ay ah, sakto lang. Hindi ako kumakanta nga kahit anong inipilit niyo sa'kin. Mas gusto ko Kichi Nadal. Mas gusto ko Kichi Nadal. Sa grad pick ko, ang bet ko talaga doon, kilala niyo si ano, yung nanonood kayo ng Big Bang Theory. Sino si Penny? Yun yung ginagaya ko sa buko ko doon. Kilala niyo yon? Yung si Penny doon sa Big Bang Theory. Yun yung singer? Ano ba yan? Hindi nga ako kumakanta. Sino si Queen Tianyi? Okay. Yung buhok ko, dun sa grad P ko, ang binibet ko talaga dun si Penny. Kilala niyo si Penny? Ayan. May kinakarir akong ano doon, beauty queen na sa buhok ko yun eh. Taga Cavite. Hindi ko alam kung kilala niyo yung beauty queen na yun na taga Cavite. Basta nag-pixie cut ako para sa mga kanila. So, para ituloy ang ating UFCAT review or last UFCAT review, binabalik ko na ang screen to Miss Yeng Tayon. So, Miss Yeng, welcome back. Okay, sige. Thank you, Sir JC. So, let's proceed na again sa ating discussion.
Eto medyo mahaba siya kasi reading comprehension and, usually ito yung nire-request ng mga students natin para mas magkaroon sila ng, idea doon sa lesson talaga na, para mas ma-practice sila. Okay, so before I start 'no, eto yung mga bibigay ko sa inyo mga tips muna, basic tips muna para sa reading comprehension. So eto you need to read muna yung questions, okey? Read mo muna yung questions para alam mo kung ano yung hahanapin mo, okey? Wag niyo munang babasahin yung text, basahin niyo muna yung questions para mas ma-prepare niyo yung mind ninyo. Yun yung una. And then second, kaya niyo kailangan gawin yun para pagka nabasa niyo yung questions, tapos binabasa niyo yung text, alam niyo na kung ano yung hahanapin niyo, alam niyo na yung expectations ninyo. Kasi time consuming ito. Kailangan niyong i-prepare ng i-prepare talaga. And then I think the other part na puwede kong ibigay na technique sa inyo, kasi usually magkakasama yung reading comprehension, eh. Basahin niyo muna yung mga maiksi yung text. Dun muna kung kaya niyong medyo ano, ito munang text na 'to, balikan niyo muna yung mahahabang text, much better. Basta huwag kayong malilito sa shading. Baka kasi malito kayo sa shading, magkalito-lito din kayo ng pagkasunod-sunod. So, dun tayo magkakaproblema. Despite of that, kailangan aware kayo. So, basahin niyo muna yung maiksing text, balikan niyo yung mga mahahabang text. Kung kaya niyong unahin yung mga pictures, 'di ba may mga pictures, may mga images, yun muna yung gawin niyo, okey? So, yun yung technique. So, dito again, basahin natin yung text. Siguro nabasa niyo naman na yung text dun sa mock exam, tapos saka natin sagutin, okey? Go. May sagutan 'tong pinapagawa ko, mamaya na kayong gumawa ng ano, lahat na lang nila-love team niyo ko palibhasa ako lang ang babaeng instructor. Okey, sa mga susunod magkakaroon pa kung nag-enroll kayo sa'min, maraming babaeng instructor guys, hindi lang ako ang babaeng instructor, okey? Okey. Okey 'no, natutuwa naman ako dito sa mga talagang sumasagot. Natatawa kasi ako, hindi ako kinikilig, natatawa ako. Okey, good ang mga explanation nila. Sige, basahin ko lang na mabilisan yung, tula para magkaintindihan tayo. Okey, sunod, Larong Maynila ni Tio T. Antonio. Batang Quiapo si Utol, bagong sibol. Sakali konde nang maglaro ng basketball. Madalas umuwing idinaday ang pilay sa balikat, dibdib, paa at kamay. Dahil kung maglaro'y parehas, tinutuon ang basketball ng kumag. Pero nang matuto ng Larong Maynila, nang babalian at nagpapabagsak ng kapwa. Hindi na umuuwing pilay si Florante, sanay nang umilag sa baliyahan ang Saragate, na bihasang maglaro sa Lacson Court o pagdayo sa Mendoza, Raon at Sampaloc. Talagang dito sa Maynila, kailangan maunang mambangga, tulad ng tsuper ng jeepney sa Quiapo. Kahit makabangga basta una ang uso, walang kalaban-laban pag nahuli ng pulis. Kung huli ang uso ng nabanggang jeep, lalo na sa bangketang pagbibili ng prutas, siyasatin ang suklit may huwad na lupi kung malingat. Huwag ding umastang parang nagbibilang ng poste, malamang maispatan ng swindler o hold-upper sa kalye. Gayon din nagpagbago ang mamahaling relo, parang hangin ng snatcher kapag di ka alisto. Kaya kung hindi ka smart at kumakasa, baka takpan ka ng dyaryo o tisurin sa kalsada. Okay? Okay, 100 tula no, ng Larong Maynila, hindi yun. Okay, sige, ang sagot, bibigyan ko kayo ng technique. Ito yung tips. Pagka nagbabasa kayo, i-identify nyo kung ano yung hinahanap.
Ito ba'y pagtukoy ng paksa or yung main idea? Pagtukoy ng emosyon, tono, or pananaw. So, may mga ganun, ini-distinguish ba yung emosyon, tono, pananaw, yung talaga, yung pinapakita, yung perspective ng author, may ganon. Pagtukoy ng detalye, the detalye, kung ano yung nangyari, specific scenario doon sa tula. Pagbibigay ng kahulugan ng salita, may mga ganong pagkakataon, hinahanap din yung meaning ng word, no? Sa mga tula at pag-ugnay sa kasalukuyang panahon or pag-relate nito sa current events. Okay? So dito, anong pangunahing idea ng tula? Basically, doon pa lang sa sentence, ay sa question, alam mo na pagtukoy sa paksa. Pagtukoy doon sa idea. So dito, tricky siya. Kasi may mga pagkakataon kasi you don't need to read it all. Hanapin mo lang yung hinihingi. Pero dito kasi pag main idea, kailangan mo maintindihan lahat ng sinasabi. Kasi confusing siya. So, based dun sa sinasabi ng tula, hindi siya yung letter D, ang pagiging wais ng tao na mamuhay na may paglalamang sa kapwa. Hindi niya sinasabi na, mamuhay ka. Pag sinabi mo wais na mamuhay, paglalamang, ano kasi paglalamang, no? Parang niloloko mo rin yung tao. Yun ba yung gusto sabihin ng tao? Nilalamangan mo siya, niloloko mo siya, sinasaktan mo rin yung taong yon, no? Parang ganyan, no? Yun yung idea, hindi yun yung idea ng no? Di, ang buhay ng isang bata sa Maynila, no? Hindi siya buhay ng isang bata lang sa Maynila. May part na sinabi doon sa una, pero if you're going to analyze all, hindi lang siya nakafocus doon. Ang kawalan ng kaalaman ng tao sa Quiapo, Maynila, definitely not, kasi hindi naman siya nagpapakita ng walang kaalaman. In fact, ninarrate niya nga kung ano yung nangyari. Okay? So, doon tayo mag-fall sa A and B. Yung A, hindi. Kasi hindi naman niya sinasabing kahihiyang dala ng ilang lugar sa Maynila. Wag naman ganong masyado. Hindi naman siya kahihiyang dala. It's more yung realidad na kaganapan na nangyayari sa Maynila. Kasi ito na, yun yung pinapakita talaga dito. Ano yung realidad? Ano yung mas nakikita natin context dito sa kwento? Okay? Next. Ito naman, ano ang mga nailahad na kaganapan sa tula maliban sa isa? So, yung mga nangyari. Ano yung mga nangyari? Based dun sa choices, no? Siguro kaya nyo naman to pagka binasa nyo siya, madidistinguish nyo kung ano yung nangyari, no? Ang pagkatuto mabuhay ni Utol sa Quiapo, A. B. Ang mga snatcher kung kumikilos kapag hindi alisto ang tao. C. Ang pagbantay sa sukli kapag bibili sa bangketa. D. Ang walang laban na pagbangga sa pribadong sasakyan. At E. Ang ugali ng tsuper ng jeepney sa Quiapo. Okay, no? So, tingnan natin. Hintayin lang natin para same din dun sa live stream, no? Okay. So, dito, ang technique natin dyan, tinatanong kasi ano yung nangyari na ilahad sa tula except one. So, obviously, ang tips na may bibigay ko, itutukoy mo yung detalye. Ito yung detalye, guys. So, pagtukoy din ng detalye, medyo nakakapagod nito. You need to read also the choices. Okay. Pagkatutos mabuhay ni Utol, nandito yun ang ibahagi sa first part. Okay? Diyan. Next, ang mga snatcher kung kumilos kapag hindi ka alisto. Medo yan dito, makikita siya sa part na ito. Okay? Ito, para to be exact. Ayan. Ayan. Okay? Next, ang pagbantay sa sukli kapag bibili sa bangketa. Tama, okay? Ito din sinabi, lalo na sa bangketa, pag bibili ng prutas, siyasatin ng sukli. May huwad na lupi kung lingat. Yan. So, ayan. Ito pa. Ang ugali ng tsuper ng jeep sa Quiapo, may sinabi din dito, tulad ng tsuper ng jeep ng Quiapo, kahit makabangga, basta una ang puso, walang laban pag nahuli ng pulis. Ayan. At
Ang walang laban na pagbangga ng pribadong sasakyan, hindi po ito nabanggit. Walang sinabing private vehicles dito sa kwento. Okay? So, pag ganito, pagtukoy ng detalye ng paksa, kailangan mo siya isa-isahin. You need to analyze it. But the technique, again, the only technique that I can give you is you need to practice. Kailangan mo talagang magbasa ng magbasa ng magbasa para masanay ka doon sa mismong text. Kasi may yung mga kakilala ko, no, yung mga passer namin ng UPCAT, sinasabi nila, talagang practice sila na mag-practice. Sila mismo, disiplina nila yung sarili nila. Okay, dapat sa item nito, 1 minute lang. Kung kaya. Less than minute lang dito, 30 minutes kapag maikse, 1 minute sakto, 1 minute and 30 second kapag mahaba-haba. Gano'n yung ginagawa nila. Guys, hindi lang siya hindi lang siya pag dito hindi ka lang need to study harder, no? You need to study para maging smarter ka, hindi yung parang harder lang. Kailangan mas maging smarter ka din. Dapat may diskarte kang ginagawa. Okay? Next. Okay, next tayo. Ayan. Another part, no? Ano naman 'to, news article. May nagsabi diploma o diskarte, both. Kailangan mo ng diploma kasi kahit may diskarte ka, alam mo ba may mga pagkakataon even sa BPO, mas pino-promote nila ang may diploma. So, kahit may diskarte ka, pero diploma pa rin 'yan, okey? I think yun yung dapat inaano din natin. Aha. Ay, good yung mga sagot 'no, ng mga estudyante dito. Nag-explain sila, kung bakit. So, it's A. Oh, ba't A? So, pagtukoy din 'to ng detalye 'no, kasi may bakit siya pagtukoy ng detalye? Kasi may word na bakit. Pagka may word na bakit usually ay tinatanong niya is meron kang detalye, bakit pinagbibili ng mamamayan ang kanyang boto? So, saka natin basahin yung text. Malakas na puwersa ang tinatawag ng pulitika ng sikmura. Kapag gutom ang tao, hindi niya na masyado naiisip ang tungkol sa demokrasya at hindi ko makita. Masyadong naiisip ang hindi na niya masyadong naiisip ang tungkol sa demokrasya at kalayaang pantao. Ito ang dahilan kung bakit may mga kababayang tayo na handang ipagbili ang kanilang boto sa panahon ng eleksyon. Ang malusog na demokrasya ay nakasalalay sa malusog na mamamayan. Matatag ang isang lipunan kung nakakakain ng karaniwang mamamayan ang matatag ang isang lipunan kung nakakakain ng karaniwang mamamayan ang nakakain ng mayayaman. Kahirapan pa rin ang pangunahing kalaban ng demokrasya, hindi ang komunismo. Sa isang survey na ginawa naman ng Okta Research, lumalabas na ang pangunahing pambansang issue para sa nakararaming Pilipino ay hindi naman ang tungkol sa West Philippine Sea o kampanya laban sa illegal na droga o pagbuwag sa katiwalian, kundi tungkol sa mataas na halaga ng bilihin. Habang tumataas ang halaga ng bilihin, bumababa naman ang tiwala ng mamamayan sa gobyerno. So, A. So, bakit hindi? So, 'pag inanalyze mo, labis na kagutuman kaya naiipit silang ipagbili agad. Bakit pinagbibili ng mamamayan ang kanilang boto? Labis na kagutuman kaya naiipit sila sa pagbili ng kagutuman, yes, pero hindi lang yung parang nagutom lang sila, "Ay, nagutom ako, sige nga ipagbili ko na yung boto ko." Hindi yun yung sinasabi dito, ha. Hindi yun yung parang ano, yun kasi ini-imply niya 'no, hindi yung parang, "Nagutom ako, sige bili ko na yung boto ko." No. It's a long process din 'no, kung bakit gano'n yung idea. Yung sinasabi ditong kalamnan, yung sikmura, it means na it will fall also dun sa,
poverty na meron tayo. Okay? Next, D. Hindi nakakapag-aral ang mga botante kaya wala silang kalayaan bumoto. Yes, pwede. Pero again, based doon sa story. Hindi siya nasabi, hindi siya na-focus. Mas may matagalang epekto ang nakukuha sa mga politiko dahil sa laki ng halaga ng pera. Matagalang epekto ang nakukuha sa mga politiko dahil sa laki ng halaga. No, actually, ano lang siya, band-aid solution ang vote buying kung iisipin natin. And hindi din siya na-state din dito. Kawalan ng kaalaman sa nararapat na ibotong politiko na may malasakit sa bayan. Pwede siya, but again, ang inaano kasi din dito yung gutom ang tao, hindi na niya masyadong naiisip ang tungkol sa demokrasya. So, kung i-align mo talaga, actually yung para mas masagot mo yung question, intindihin mo yung main idea, yung sa first sentence. So, bunsod ng matinding kahirapan, kaya hindi na naiisip ang pangmatagalang epekto nito. Okay? Oh, so, yun yung makikita natin. Okay, sunod. Okay. Ano ang ideyang nailahad sa paksa, sa pahayag? Pwede siguro nating explain bakit, no? Bakit kaya yun yung sagot para mas makita natin, no, ang dahilan. Idea. Why? Okay, tama, no? Yung sinabi ni Eliza. Okay, si Juliana, kanina ko pa siya nakikita tama din yung mga sagot niya. Oo. Tinitingnan ko rin kasi yung explanation eh, kung sino yung may pinaka maayos na explanation. Okay? Sige, let's proceed. So, dito sa part na to, pwede nyo i-consider yung dalawa kasi may ideya, so paksa. So, pwede natin gamitin iyon or hanapin natin yung main idea and also pagtukoy ng detalye. Kasi minsan yung main idea kasi hindi siya directly sinasabi, di ba? Parang you need to understand the context ng um, ah, mismong text. Pero dito kasi may pagtukoy ng detalye, pwede mo mahanap yung sagot din dito sa text na binabasa natin. So, una, unti-unti nakikita ang pag-unlad ng bansa. Okay, definitely not. Kahit hindi mo basahin yun, hindi mo tayo umuunlad eh, no? Kahit hindi mo basahin yun, parang alam na alam naman natin. Okay, labis na pagpapahalaga sa demokrasya. Hindi yun yung ano, sabi nga kahirapan pa rin ang pangunahing kalaban ng demokrasya, so hindi pa siya. Komunismo ang pangunahing kalaban ng demokrasya, hindi daw, hindi daw. Dito yun, no? Actually, yung BNC, makikita mo yung sagot dito. Ayan. Kahirapan pa rin ang pangunahing kalaban ng demokrasya, hindi ang komunismo. Medyo naman nakita ko, marami nagkamali sa letter E. Okay? Now, doon sa mga sumagot, no? Mas naging agresibo ang tao na mag-isip ng kritikal kapag natutugunan ng pangunahing pangangailangan. Okay, I will explain that. Medyo nalito kayo siguro. Hindi sila okay, nagiging agresibo sila mag-isip kung ano yung gagawin nila doon sa anong solution nila doon sa nararanasan nila ngayon. Pero hindi sila nag-iisip ng critical. Why? Kasi yung mga ginagawa nilang solution, yung mga tao, band-aid lang siya eh. Temporary lang siya. For example dito, kaya nga 'di ba sinabi dito, kaya ipinagbibili nila yung boto nila kasi dahil sa poverty, dahil gusto muna nilang bigyan or tugunan yung sikmura na meron sila. Yes, aggressive sila na mag-isip, pero hindi sila critical. Okay? Hindi critical solution iyon. Okay, next. And
So, letter D, nakakaapekto ang mataas na bilihin sa tiwala sa gobyerno. Oo, kasi 'di ba 'pag tumataas yung bilihin mo napapaisip ka, "Ano ba 'yan, may pag-asa pa ba ang Philippines?" Oo, nasaan ang napunta ang confidential fund? Ano nangyayari? May pag-asa pa ba tayo? Palubog tayo ng palubog sa utang? So, yoon 'no? So, kitang-kita natin 'yan dito, okey? Sige, may tanong pa? Sabihin niyo 'yan ma'am sa panatikop kailangan ng oo nga, eh. Wala, don't worry naman sa next election. Alam niyo, may dalawang nakasingit na matino sa senatorial dahil daw malaking effect ang Gen Z. So, kayo ang susunod na botante, so galingan ninyo. Oo, huwag kayong magrereklamo talaga 'pag overtime ako. Wag kayong magrereklamo. Okey, hindi susubukan natin hindi mag-overtime, okey? Oh, next. Ayan, ayan, heto. Mamaya dito, Ventura sasagutin ko yang emotion, tono, sana ba 'yan? Opinyon, okey? Oh, wait lang. Okey, sasagutin ko 'yan kasi nandun na siya sa number 15. Very good. Oo. Naku, baka umabot na naman ako sa senatorial. Sino na naman kamukha ko niyan, lahat na lang. Okey, tapos na tayo? So, basahin ko 'no? Ah kabilang sa kalusugan ng kaisipan ang paghahanap ng panimbang sa lahat ng panig ng inyong buhay, pangkatawan, pangkaisipan, pandamdamin at pang-espirituwal. Ito'y kakayahang masiyahan sa buhay at harapin ang mga hamon sa inyong hinaharap araw-araw. Kabilang man dito ang pagpili o paggawa ng desisyon, pang-angkop at pagkaya sa mabibigat na suliranin o pagpapahayag ng mga pangangailangan at mga pagnanais. Habang iyong buhay at ang mga pangyayari ay patuloy na nagbabago, gano'n din ang inyong kondisyon ng kalooban, pag-iisip at kapakanan. Mahalagang humanap ng panimbang sa inyong buhay sa panapanahon at sa iba't ibang sitwasyon. Natural na maramdamang wala kayo sa tamang panimbang paminsan-minsan. Halimbawa, malungkot, nag-aalala, natatakot, naghihinala. Ngunit maaaring maging problema ang mga damdamin ito kung nakasasagabal sa iyong pang-araw-araw na buhay ng mahabang panahon. Okay, sige. So, anong salitang nangingibabaw upang maipahayag ang kaisipan? So, sorry for that. It should be kaisipan sa pahayag. Okay, dun tayo 'no, mag-focus tayo dito sa pagtukoy ng emosyon, tono at pananaw, okey? So, yung emosyon, ito yung sinasabi natin, halimbawa, binasa mo yung text na 'to, anong emotion 'yan? Anong nais sabihin? Kasi minsan hindi naman laging hinahanap yung detalye. Ano yung emotion, ano yung nais iparating ng pahayag? Anong emotion yung gusto niyang iwan sa'yo? Oo, may mga gano'ng pagkakataon. At the same time, tono. Minsan yung emotion, tono, puwede din 'yan. Halimbawa, anong tono ng may akda? Ano ba yung tono? Halimbawa, well, first do'n muna tayo sa emotion, going back, emotion. Halimbawa, anong emosyon, anong damdamin ang nais iparating ng tula? Nagagalit, nalulungkot, ayan, nagagalit, nalulungkot, nagluluksa. 'Yan, yung titingnan mo kung anong emosyon yung pinapakita niya, okey? Sunod, yung tono, halimbawa puwede mong sabihin diyan yung tono ng pagpapaliwanag. Halimbawa ito, anong salitang nangingibabaw upang mapahayag ang kaisipan ng pahayag? Ano yung tono niya? Habang binabasa, paano niya sinasabi yung ideya niya, yung text niya doon sa readers niya? Yun yung tono niya. Ano ba, ng pangangaral? Nagbibigay siya ng advice? Pagpapaalala, nagre-remind ba siya? Nagsisita ba siya 'no? Nagbabanta, nagsusumikap?
So, you need to understand it all, no? Kung paano niya sinasabi yon. Yung pananaw, it's more on perspective then. So, for example, perspective ba to ng, yun, pwede din yung perspective na anong pananaw ang pinapakita ng may akda. Okay? Anong pananaw sa pahayag na ito? So, for example, may mga ganun, no, dalawang paragraph siya. O, yung dalawang paragraph na to, sabihin, sa pangalawang paragraph, anong pananaw ng may akda ang gustong sabihin? Okay. So, may mga ganong context na gustong i-explain dun sa ideyang yun. So, nakikita natin siya dito. Okay? So, yun yung nais sabihin. Okay. Yung emotion, again, yung emotion, for example, tula. So, ang tula ay tungkol dun sa damdamin ng anak kasi namatay yung kanyang tatay. So, halimbawa, anong emosyon ang pinapakita doon sa tula? A, nalulungkot, B, nagluluksa, C, nagagalit. So, mga gano'n or D, wala sa nabanggit. So, if you're going to analyze yung A to C, pwede siya eh. Pero kung i-analyze mo yung text, ano ba talaga yung emotion niya? Nagagalit ba siya? Nalulungkot lang ba or may kasamang pagluluksa? So, yun yung emotion, okay? Pero yung tono kasi may times na nagganon siya, yung titingnan mo yung tono, titingnan mo yung readers, no? Yung perspective nung gumawa nung mismo. Halimbawa, yung tono, ano bang tono nito? Ayan, halimbawa ito. Anong tono niya ba? Nangangaral ba siya? Nagpapaalala, nagsisikap, pagbabanta, pagsusumikap? Anong tono sinasabi niya? Pagalit ba? Pagalit ba to? O pagsisita ba? Pagbabanta, nilalahad niya lang ba yung ideya niya? Ganon. So, yun, no? At yung pananaw, titingnan mo yung perspective ng readers, no? Sinasabi niya, okay, ito yung sinasabi ng readers, paano mo siya i-a-adapt? Anong gustong iwan sa inyo ng readers? Okay? So, gets na tayo? Maraming ano na, no? Marami na tayong, maraming yes, no? Nagtanong siya. So, yes. Okay. So, ang hindi ko na nasagot, ano ang salitang nangingibabaw upang maipahayag ang kaisipan? So, pangangaral, hindi siya nangangaral, no? Hindi din siya nagsisita, hindi kaya sinasabihan, "Hoy, ikaw ha." Hindi naman gano'n, 'di ba? Oo, hindi ka rin niya binabantaan, no? Hindi ka niya binabantaan na ito dapat yung gagawin mo, o ito dapat yung, 'pag hindi mo 'to ginawa, ito puwedeng maging bunga. Basically, hindi letter E, kasi ano siya, hindi siya nagsusumikap, wala siyang gano'ng idea. And it's more on nagpapaalala, nire-remind ka lang niya na ito yung dapat mong gawin 'no, sa kalusugan mo. Ma'am, the emotion can affect the tone. Yes, of course. May time, emotion and tone, can you see, yung emotion and tone, makikita mo siya sa isang sentence or sa isang question. Pero para lang mas ma-distinguish ninyo, may times na separate din yung emotion and tone. Depende din sa hinihingi. Kasi puwedeng direct yung sinasabi ng pahayag. For example, ito, galing siya sa isang article. Pero may mga times yung emotion, tone, and perspective galing siya sa isang author. Okay? Mm. Okay? Okay, next. Sana nasagot ko siya ng lahat, kasi ito yung pinaka-confusing. Okay, next. Okay. Sige, basahin na natin. Bakit mahalaga pag-usapan yung pahayag sa kasalukuyang panahon? Okay, sige, puwede na tayong mag-proceed muna 'no?
So dito, okay. So lahat ng nabanggit. Okay. Dito kung titingnan niyo yung tips, may mga sorry, may mga pagkakataon na ang hinahanap yung tips ay pag-ugnay sa kasalukuyang panahon or i-relate mo siya sa current events. Okay? So dito pwede yung current events na ano mo, bakit nga ba siya mahalaga pag-usapan sa kasalukuyang panahon? Anong relevance niya sa current times? Okay? Tama yung mga sinabi ninyo, kasi po nakita po ito lahat sa text eh. No, sa binasa po natin. At meron pa nga dito, natuwa ako sa sinabi niya. Kasi po kanina po, ang sagot ay, ay pagpapaalala. So, lahat ng A, B, C, D ay nagpapakita kasi ng pagpapaalala. So, for example, matuto na ibalanse ang paglaan ng oras sa lahat ng aktibidad ng buhay. Yes, pagpapaalala and nasa text yan. B. Huwag hayaang makaramdam ng negatibong emosyon sa pagmatagalang panahon upang hindi maapektuhan ng lubusan ng paraan ng pamumuhay. Yes, paalala and nasa text. Letter C. Matuto sa tamang proseso na harapin ang balakid sa buhay na may tamang pag-uugali. Yes, pag-aalala and nasa text. And D. Unawain ang pag-uugali na maaaring taglayin sa pagbabago sa paligid at sariling kondisyon. Okay? And pagpapaalala nasa text. So, technically speaking, lahat ang sagot letter E. Okay? And then, again, it's part din siya ng pag-ugnay sa kasalukuyang panahon. Kasi relevant siya. Bakit nga relevant? Other than nasa text yan, pero ano bang relevant nito sa meron tayo ngayon? Okay? Okay, 17. Naku, dapat win-win na kayo dito, ah. Oo. Sana ganito kadali, no? Ilang porsyento ang underemployment rate noong Marso 2024? Talaga? May triathlon pa kayo? Hindi nyo ba alam? Sporty din ako. Baka kabahan kayo kapag kinalaban ko kayo. Okay, so very ano to, medyo common sense siya, no? Sana ganito kadali, no? Mm. Sana po ganito kadali, no? So, tingnan lang natin. So, ilang porsyento ang underemployment rate noong Marso 2024? Oo, nakalagay, ma'am, ganun lang po kadali, nakalagay po sa table. Walang kaapog-apog ang sagot, no? Okay, nandiyan. So, ito tukoy din ng detalye, no? Detalye naman siya. So, hanapin nyo lang, underemployment. Itong underemployment, ito, nandito tayo, Marso 2024, and then ito yung Marso, punta tayo dito. So, 11. Ganyan kasimple, okay? So, yan po yung sinasabi sa table. Pag may mga ganitong madali, pamigay ito. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Pagka sobrang may mga parts kayo na sobrang hahaba ng text, tumalon muna kayo during sa entrance exam. Puntahan nyo yung mga ganitong part ng test para mas mabalance nyo yung oras ninyo. O, sana ganyan eh. Hindi pwede. Kasi, ang essence din ng UPCAD and college entrance exam is matukoy or ma-determine din yung inyong critical thinking skills. Okay? So, part ng critical thinking skills ang pag-identify din at pag-analyze ng reading comprehension. Anong jack of all trades ka talaga naman? Nakikita niyo ba? Okay, next. O, ito naman. Ouch! Okay. Minsan, dahil malapit na yung oras, basahin ko na lang habang nagsasagot kayo. Tila latak sa dila ang wikang Filipino. Hindi na kasi natin ito binibigyang halaga kung hindi man tuluyang isinasawalang bahala. Ayon sa nakasaad sa Artikulo 14 ng Konstitusyong 1987, kailangan gumawa ang Kongreso ng mga batas para sa pagpapaunlad ng wikang Filipino. Subalit, wala pang nagpapatibay na kahit isang batas ukol dito. Laging inaata sa ating mga paaralan ang tungkuling hasain ng kasanayan sa wikang Ingles ng mga mag-aaral. Mula pagkabata, itinuturo na sa atin ang tamang baybay at bigkas ng mga salita sa Ingles. At karamihan ng mga paaralan sa bansa,
nagsisilbi itong medium ng instruction, lalo na sa science at mathematics. Ayon kay Prof. Jovi Peregrino ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, ipinapalagay na salat ang wikang Filipino sa ganitong mga asignatura. Nakakaalarma ang patuloy na pagbaba ng English proficiency sa bansa sa mahigit 5 hagdan, kaya't kailangan itong pataasin. At para tumatag ang kasanayang Ingles noong dekada dekada 70, nagsimula ang mga programang pambata sa telebisyon tulad ng Apple at Eskwela ng Bayan. Ipinakikita nito kahit sa loob ng bahay binubura ang araw-araw na pagsasalita ng Filipino. Ipinahayag pa ni Pangulong Arroyo noong Abril 2002 na dapat gawing Ingles ang wika ng pagtuturo. Nangangahulugang itong hindi prioridad ang paglinang ng ating wikang Filipino sa loob at labas ng paaralan. Ngunit hindi dapat maging pamantayan ng pagkabihasa sa isang dayuhang wika para sa kaunlarang pang-ekonomiya. Ayon kay Prof. Pamela Constantino ng DFPP, walang anumang pag-aaral na nagpapatunay na isang salik ang wikang Ingles para masabing maunlad ang isang bansa. Tinatangkilik ng mga kalapit bansa nating Hapon, Korea at China at ng mga bansang Europeo tulad ng Espanya, Pransya at Italia ang kanilang sariling mga wika para sa edukasyon, politika, kalakalan, media at iba pa. Sinasabi lang nila nito na wikang sarili ang dapat na gamitin sa paaralan. Sinimula ng UP Integrated School noong 1990 paggamit ng Filipino bilang medium ng instruksyon sa mga asignatura. Makalipas ang ilang buwan ay mabilis na natutong magbasa ang kanilang mga mag-aaral at matapos naman ang 5 taon, nakita ng mga guro ang silbi ng wika at walang pag-aalinlang ipahayag ng mga mag-aaral ang kanilang mga saloobin. Okay. Ano ang salungat ng salitang salat? Okay, maraming feeling ko dito, no? Okay. Ang tips, nagbibigay din ng kahulugan ng salita. Oo, hindi lang siya doon sa language proficiency makikita ang vocabulary. Even din dito sa reading comprehension. Pwedeng pamigay siya, pwedeng hindi. Depende kung alam mo yung salita. So dito, alam mo ba yung salitang salat? Kahit hindi mo basahin yung text, dapat alam mo yung word na salat. Kaso, hinahanap salungat. Ano ibig sabihin ng salungat, Miss? Ang salungat, kabaliktaran. Okay? Ano ang kasalungat o kabaliktaran ng salitang salat? Okay? So, una, okay, sapat, hindi siya sapat, no? Sufficient. Di ba? Daghan, Bisaya ang word yan, daghan, no? Marami. Umaapaw, flowing, no? No, so ABC, automatic, hindi na yan. Okay? Ay, sapat. Ano ang salungat? Kabaliktaran ng salitang salat. Kapo, sapat. It should be A. Sorry pala dito. It should be A. Oo. A ang tama. Tama sila, mali kayo. May iba-iba kayong version. A. Yes. Sapat ang tamang sagot dito sa letter number 18. So, sorry for that. Okay, daghan, parang daghan kasi sobra-sobra yan eh. Okay, umaapaw, hindi. Okay, yung dukha, it's more on ano siya, mahirap. Okay? Oo, mahirap. Yung kapos, yun talaga yung kahulugan ng salat. Okay? Okay? So, ang salungat or kabaliktaran ay salat. So, dito, tingnan nga natin. So, marami-rami ang nakasagot ng letter A. Okay? Oo, sapat ang sagot. Hindi naman siya umaapaw. Grabe naman yung umaapaw. Okay. Naman, sapat naman. Okay? Sige. So, error for this, number 18. So, number 19. Oo, tama kayo. So, sariling ano na lang, check ng, ano, for example, 12 kayo. So, kung A yung sagot nyo, edi 13, ganyan. Oh, plus 1 kayo sa sarili mong score.
Don't worry. O, sapat talaga. Sapat. O, mamaya na kayong magkaon. Patapusin niyo muna ako. Hindi pa ako human eh. Okay? A po yung sagot. A. Sapat. Okay, so dito naman, A din ang sagot. Nagkamali lang yung dito, nagkamali lang siya sa pag-determine. Pero A yung sagot sa 18. Okay, let's proceed sa 19, no? Ito naman, tugtukoy ng detalye. So, detalye, it's very obvious, pinapakita ang negatibong pagtingin sa wikang Filipino, no? Paano pinakitang negatibo? Sinabi sa text, mas hinahasa at binibigyang halaga ang karunungan sa wikang Ingles simula sa kanilang pagkabata. Okay? So, makikita natin yon dito. Letter B, napatunayan sa pag-aaral na mas maunlad ang bansa kapag wikang Ingles ang ginagamit sa edukasyon, politika at iba pa. Nako, walang sinabing ganon. Walang pag-aaral at pinatunayan yun dito sa text ni Dr. Pamela Constantino. Okay? Next, mas pinahalaga ng Pangulo o mga politiko na iturang wikang Filipino sa loob at labas ng paaralan? Obviously not. Kasi sinabi si Pangulong Arroyo ay gusto niya ngang wikang Ingles ang wikang panturo at naipakita na mas sanay ang dila ng mga kabataan ngayon. Hindi nga, di ba? Kasi nga salat. Okay? Salat ang naipakita. Okay? So, hindi din siya letter E, B, and B wrong. It should be A. And you need to identify the detail. Okay? Okay, last part. Ito, madali. Pag naintindihan mo at na-gets nyo na yung lahat ng bagay. Aha. Siguro madali-dali lang naman po, no? Anong pinapakita? So, dito guys, patukoy siya ng paksa. Kasi parang kahit picture siya, you need to identify din yung paksa. Anong paksa ng picture, di ba? So, titingnan mo kasi anong paksa nitong picture na to. At the same time, kasalukuyang panahon. Kasi pinapakita anong isyong panlipunan. Ito pa rin ay relevant, no? Very relevant sa atin ngayon, especially nung nangyaring election. Though yung editorial is noong October pa, 2018, pero guys, it's very evident until now, actually, mas lumala pa nga ang political dynasty. Okay? Kasi makita mo, family sila. Okay? Family, magkakamuka. Di ba? Magkakamuka. Ayan, yan. Tapos, parang ngayon, senator, governor, congressman, mayor, ito yung wife, governor siya, congressman yung kapatid, mayor yung isa, vice mayor to. Tingnan natin lang kung kapatid or wife. Ito ang bunso, future president. Okay? Oo, napaka-relevant niyan sa anumang lupalok ng bansa, ang political dynasty. Okay, pwede siyang political leader popularity, no? Kasi pwedeng popular yan, no? Hindi lang sila dynasty, no? Kilala pa sila. Pero ang pinaka-appropriate ay ang political dynasty. Okay ba? Sige. So, as may tanong, wala na? So, closing tayo, no? Para lang hikayatin ko kayo. So, maraming salamat sa pakikinig. So, ang
ang closing ko, sabi ko nga, parang hininga ang wika, sa bawat sandali ng buhay natin ay nariyan ito. Palatandaan ito na buhay tayo at may kakayahang umugnay sa kapwa nating gumagamit din ito. Sabi ni Bienvenido Lumbera noong 2014. Okay, so dapat lagi nating sinasalita yung ating wika na meron tayo kasi hininga natin yan, hindi dapat pinapatay. Sabi niyo nga kanina, 'di ba, ginagamit yung wikang Ingles kasi basis daw ng pagiging matalino, mayaman. Eh, hindi naman talaga yun lalo na yung pagiging matalino, 'no? Kasi bakit naman yung mga mauunlad na bansa hindi naman nila pangunahing ginagamit yung Ingles. Okay? Sige, so thank you everyone for listening, okey, sa atin. Sana tandaan niyo yung sinabi ko dito. Again, thank you for coming and then ito na po yung ating feedback form. Kung gusto niyo akong makita pa ulit at yung mga ibang instructors natin na talagang, crush ninyo at may iba-iba kayong mga pagtingin sa kanila, ah, enroll to us na marami pa kayong mga encounter na instructors, hindi lang ako yung babaeng instructors na mami-meet ninyo, pati yung iba. And I'm happy to helping you. Until today na lang yung deadline para sa aming discount. Okay? So, again, discount. And then magsisimula na kami ng aming review proper hanggang June 4. Okay? So, pwede pa naman kayo mag-enroll next week. Following week, pwede kayong humabol, pero kasi yung discount namin until today na lamang. Okay? So, don't forget to enroll with us. And thank you for listening. Thank you for being with you all. And ingat-ingat sa lahat. At wag niyong pababayaan ang sarili niyo. Bye-bye.